Robotics potential ng bansa ating tatalakayin kasama si Department of Science and Technology, Balik Scientist Dr. Albert Causo. Dr. Causo, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din, Josh. Dr. Causo, maaari niyo po ba ibahagi sa amin yung inyong papel at pakikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology pagdating sa robotics at automation? At ano rin po yung layunin nitong programang ito? Itong programang Connected and Unified Autonomous Technologies with Automation and Robotics o QUATRO program. At paano po ito makakatulong sa bansa? Okay. So, una po, ako po isang balik scientist. So, nakabase po talaga ako sa ibang bansa, sa Singapore. At bumalik ako pabalik-balik actually, para makatulong dito sa paglulunsad pa at pag-iinganyo ng mga kumpanya sa atin, mga businesses sa Pilipinas na mag-adapt ng robotics and automation. So, ang specialization ko talaga ay robotics and automation. Ngayon, isa sa mga programa na nasimulan nito lang nagdaang taon ay ang QUATRO program. Ito po isang programa na pinopondohan ng DOST para isulong pa ang pagdadagdag ng mga paggamit ng robotics, AI, mga Industry 4.0 technologies para mas ma-improve yung productivity ng ating mga businesses. Okay. So yun po yung buong punto nun, na ang idea natin, yung mga makabagong teknolohiya na to, kapag ito ay inadapt ng ating mga businesses, nakakatulong to para mas mapalago nila ang negosyo nila, mas mag-improve yung capacity nila, mas marami silang ma-produce kahit the same amount of input lang, ganyan, na hopefully mag-improve yung economic activity at mula doon, mas aangat yung kabuhayan ng mga tao sa atin. Pero linawin lang po natin, Doctor, paano po natin perhaps matutugunan yung agam-agam ng tao na pagka pinasok natin itong robotics automation, mawawala ng trabaho, yung manual labor? Joshua, you hit the thing on the head, no? Kasi totoo yan. At hindi po yan unique sa Pilipinas, no? At nakita rin naman yan. So, ganito po, gusto ko linawin, no? Sana huwag tayong kabahan tungkol sa robots at AI, no? Nauna, yung mga teknolohiya na yan ay ginawa para suportahan talaga yung pangangailangan ng tao. So, inimbento talaga yan for that purpose. Secondly, kailangan natin tanggapin yung katotohanan na ito, may mga mawawalang trabaho, pero hindi mawawala yung tao. Okay. So, anong kadalasan nangyayari? Ito rin yung sa karanasan namin, no? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Pag may nagkaroon na ng automation ng robot, may mawawalang trabaho kasi yun yung gagawin ng robot, pero nililipat ng mga kumpanya yung tao sa ibang trabaho. Okay. Dito papasok ngayon, halimbawa, yung pagre-retrain or reskilling na tinatawag, upskilling, ganyan, future-proofing ng job. Okay. So, it can happen. Ang nangyayari yung nawalan trabaho, hindi mawawala yung tao, magbabago lang. Okay. Sa ngayon po ba, sa kasalukuyan, ano po yung industriya na dito sa ating bansa nangunguna o aktibong gumagamit ng robotics at automation? Mayroon po ba kayong mga konkretong Marami. halimbawa? Actually, lalo sa mga advanced manufacturing, katulad ng semicon, car, yung mga car components na yan, no? May mga robot na dyan na ginagamit para mabuo yan. So mga ganong high value products, ginagamit kadalasan yung robotics. Pero ang sinusulong actually ngayon ng programa na QUATRO is kahit hindi ganon ka-high-tech na industriya, gumamit na ng mga makabagong teknolohiya katulad ng robots. Kasi nga, kung kayang magkaroon ng benepisyo ng ganon kalalaking kumpanya, bakit hindi yung mga medium-sized, small-sized enterprises natin? No? Speaking of MSMEs, kung pag-uusapan po natin ito, itong maliit at katamtamang mga negosyo na bumubuo ng malaking bahagi sa ating ekonomiya, akma po ba yung automation robotics na, will this really help and how this will help them? So, kung akma ang sagot ay oo. Okay. Pero kailangan pa rin nating piliin kung anong part ng business yung lalagyan ng automation. Okay. Hindi naman yan lahat pwedeng gawin at kayang gawin ng robot at nararapat gawin. No? Yung mga trabahong, may tinatawag tayo na 4D sa robotics. Okay. Dull, dirty, dangerous, and dear. Meaning, trabaho na boring, yung tipong ganyan ka lang ng ganyan, lagay ng item sa box. Okay. As in, mababato ka, makakatulog ka, magkakamali ka. Or dangerous, halimbawa, baka sumabo, ganyan. Or dirty, madumi. Okay. Or minsan dear, mahal. Baka pag nagkamali ka kasi 100,000 pa rin. Maselan. Maselan, ganyan.
So yung mga yan, dyan na kadalasang ilalagay yung robots. At sa mga maliliit na mga kumpanya, no, siguro importante matulungan natin sila, ma-identify saan ba pwedeng ilagay yung robot. Isa po yan sa mga ginagawa ng 4 program na pagka sinabi ng isang maliit na kumpanya, ay kailangan namin ng tulong, gusto namin ng robot, hindi naman basta-basta, sige, bumili ka. Sasabihin namin, bisitahin muna namin kayo. Tingnan namin kung saan tayo talaga makakatulong. Kasi alam nyo, minsan hindi nga robot yung kailangan. Minsan magkaroon man lang ng internet. Sapat na para mag-improve. Magkaroon man lang ng Facebook page. Pero pagkatapos nun, ano na yung susunod? Dito na talaga papasok yung mga makinara katulad ng robot, katulad ng AI. Maliban doon sa mga pagbisita nyo, Dr. Bali, kasi merong mga negosyo pa rin na tradisyonal. Ayaw nila mag-shift sa automatic. Gusto nila yung manual pa rin kasi dito kami nakakasiguro. Paano po yung ginagawa ninyong intervention doon para mapalagay yung loob nila na gumamit na ng automation? Nako, magandang tanong yan. No? So, ilang beses namin na-encounter, hindi palagay yung loob nila sa paggamit ng robots eh. Kasi nga parang nawawala yung tao doon sa sistema. Pakiramdam nila, doon nanggagaling sa tao yung guarantee. So sabi namin na may mga bagay kasi na kaya naman na talagang gawin ng robot. Halimbawa, maghanap ng depekto sa produkto. May lalabas na product, may butas-butas ba dyan? Or baka, alam mo yun, hindi masok ng ganyan. Kaya nang gawin ng robot yon gagamit ang camera. Pero kung halimbawa is more of aesthetics and creativity, yung tipong, maganda ba yung color combination ng product natin? Labas na robot dyan, wala magagawa robot dyan. So, kaya talagang kapag gano'n, para masigurado, kakausapin talaga na, we really take the time. Dito sa 4 program, binibisita namin yung mga kumpanya. Minsan, isang buong araw, kinakausap namin, hindi lang isang staff, kundi as many people as possible. Para kausapin mula sa operator, hanggang middle manager, supervisor, minsan hanggang sa CEO at may-ari ng kumpanya, ano ba talagang gusto nyong gawin, para ma-identify natin, tama bang maglagay ng mga gantong teknolohiya. Kadalasan naman ang sagot, oo. Pero yung ano, doon papasok at saka paano. So kasama din po ba dito sa Quattro program yung, kasi isang factor yung tinitignan nila dito, baka mahal. Baka mahal ang robotics. So kasama din po ba natin dito yung forecast na ibibigay natin sa kanila na pag in-adapt nyo ito, in a matter of this time frame, mababawi nyo naman yung ginastos nyo? Yes. Nakakatawa, no? Kasi hindi unique ang problema na sa mga Pilipino. Kahit saan ka magpunta, at the end of the day, business is business. In short, profit margin is important, therefore, money is important. So, tinutulungan din namin sila dyan, na halimbawa, sa 4 kasi, tutulungan namin sila mag-compute ng return on investment, mababawi ba. At the same time, kung masagot na oo, mababawi, pero mahalaki yung kapital na kailangan, si DOST may programa po yan, katulad ng setup program. Isa po itong upgrading program na ino-offer ng DOST in the form of an assistance, a loan na zero interest, pwedeng ibalik in several years of payment para matulungan yung cash flow ng isang kumpanya. So mag-apply lang sila doon, kung may interesado, mag-apply lang doon. After ma-assess namin sa 4, usually mag-step in na yung mga operation, regional and provincial operations ng DOST para sabihin, ito yung kailangan nyo na amount, ito yung may offer, ito yung payment terms, ganyan, para siguradong ma-adapt. Tapos susubaybayan namin yun para sigurado yung hindi masasayang yung pera ng bayan. Doctor, balikan ko lang po ng konti yung mga pinuntahan nyo ng industriya o yung mga negosyo. Can you share with us a few examples po ng mga malalaking negosyo na somehow successful sa robotics and even the small businesses? Sa malalaki kasing kumpanya, kadalasan mga MNC. Mga brand yan, nakatulad ng Nestle, Toyota. Pero other than them, may mga na-encounter kasi kami. Siguro masusurpresa kayo. Minsan yung kinakain yung mga oraro, yung mga biscuit galing ng Marinduque, may automation sa loob ng factory na tinulungan ng DOST para ma-adapt. So yung mga locally made products. Meron po may mga produkto na binibili, nabibili na sa mga supermarket. Pag nakita nyo sa likuran with assistance from DOST or other agencies like DTI, minsan either na packaging yon or nasa process, which usually means, lalo kapag process yan, may automation yon. Gumamit ng makinarya, ng some software, mga ganyan, para matulungan sa pag-improve ng quality. Kasi ang mindset ng karamihan sa mga kababayan natin, pag sinabing locally made, handmade lang yan. Yan po totoo. Kasi isipin nyo, katulad nito, may binisita kami isang factory sa Navotas gumagawa ng crinkles. Diba? Ano lang yun, chichara lang yun. Maganda ipang regalo pag Pasko, diba?
Pero imagine nyo yung volume nila, milyon. Yung kailangan nila i-produce na crinkle Na hindi kaya na kung... hindi kaya ng tao. As in, pag nakita nyo kung paano ginagawa, maaawa ka dun sa mga panadero. No? Kailangan na talagang i-automate. So, Automation. tinutulungan namin sila dyan. Ang nakakatuwa po dyan, yung takot na baka mawalan ng trabaho, yung nakwento ko tungkol dun sa mga biscuit na ganyan, no? Nung nag-adapt ng automation, dumoble pa yung number of employees. Dahil? Kasi dahil nag-improve yung quality, bumaba yung cost ng produkto, lumaki ngayon yung demand. So imbis na magbawas ng tao, nagdagdag pa nga ng tao para masambot yung demand na pumasok. Para ma-compensate yung Ma-compensate. So as in, nakakatawa. The story really tells you na with the help of right technology, we can really deliver a difference to the company's economic activity. At least nababasag natin yung stereotype pagdating sa robotics and automation na hindi ibig sabihin, pag pinasok nyo to, yung mga wala kayo ng manual labor. Hindi po talaga yung totoo. Lumilipat lang yung trabaho ng tao. Pero para po sa kaalaman ng ating mga kabayan, balikan ko po ito. Ano po ba itong Balik Scientist program ng DOST? So katulad po nabanggit ko na ako po ay isang balik scientist. Galing po ako sa Singapore. Nakabase po talaga sa Singapore. Programa po ito ng DOST na yung mga Filipino experts, mga scientists, engineers, di kailangan naman na scientist talaga. No? Pero yung mga eksperto na nasa ibang bansa naninirahan, either long-term man o hindi, katulad ko, na bumalik sa Pilipinas at magbahagi ng kaalaman, or network, o kung anumang best practices na na-pick up na habang nagpa-practice nung field na yun sa ibang bansa. So, katulad ko, nasa robotics, at pasalamat ako sa Singapore ay aktibong-aktibo ang advanced manufacturing. No? Talagang todo buo sila sa paggamit ng mga robots and automation. Na-apply ngayon dito sa Pilipinas. Pagdating ito, nakita ko, siguro mga business to, pwede na yan, kaya na. Kasi ginawa na yan sa ibang bansa. Ganon din po sa ibang mga field, like chemistry man yan, o ibang type ng engineering, o biology. Ang idea is, imbitahan itong mga scientists na to, bibigyan. Meron naman po kaming natatanggap kahit paano para masambot yung gastos habang nasa Pilipinas. At the same time, parang sa amin legacy na rin yan na 'di ba, na ipasa sa Pilipino. Can you expound more on that dun sa legacy kasi nabanggit mo nga na advanced na sa Singapore and despite na being advanced na yung technology sa ibang bansa, bakit niyo po na-considera na sumali sa programang ito ng DOST? Nabanggit ko rin yan. Kasi kadalasan siguro inisip ng mga Pilipino, babalik yung mga yan kasi expert, kasi baka kailangan natin ng tulong or minsan merong, kawawa siguro tayo kaya babalik. Pero sa totoo lang, sinabi ko po to out loud na hindi ako bumalik dahil feeling ko may problema sa Pilipinas. Bumalik ako kasi mayroon ako nakikitang opportunity and potential. And doon ko gustong i-focus yung attention ko at yung kakayanan ko at yung network ko, yung skill set ko. Wag mag-focus dun sa bad side. Lagi naman nandyan yan mag-focus dun sa potential na kailangan nating linangin pa para umangat at dumami. At sa ayot sa gusto natin talagang dadating at dadating tayo dyan. Yun So, either titingnan mo na lang yan, sabihin mo, sayang, sana ganito yung Pilipinas, as opposed to, I'm part of that change. Yun. Mensahe nyo na lang po, Dr. Causo, sa ating mga kabayan, particular dito sa mga maliliit na negosyo na nag-aalinlangan pa rin pumasok sa robotics and automation. Para po sa lahat ng mga nagbabalak na maglagay ng robotics and automation, huwag po kayong matakot. Ang unang-una po dyan kasi ay takot natin sa sarili at pagdududa. Tama naman po, walang masama doon, pero lumapit po kayo sa amin, lumapit kayo sa DOST. Meron nakahanda po ang DOST through the Quattro program and its current regional and provincial operations para tulungan kayo gabayan, suportahan in as many ways as possible para matupad po yung pangarap nyo na magdagdag pa ng mga mag-adapt ng mga makabagong teknolohiya para mag-improve ang inyong mga businesses. Sabi nga, the more economic activity there is, the better for everybody. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. DOST Balik Scientist, Dr. Albert Causo. Thank you very much.